I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. Sa nakaraang kabanata nga ay hindi tumigil sa pang-aasar si Qiu Hong pero lalo niya pang tinukso si Xu Xianji. Aniya, tama naman ako diba? Walang-wala daw sina Wan Xiao, Gao Yuanxian at ang iba pang nagkaka-inter sa kanya kung ikukumpara laban sa kanyang kuya Qinan. Di hamak daw na mas kahanga-hanga siya kaysa sa kanilang lahat. Dagdag pa nito kung wala ba daw bang nararamdaman sa kanyang puso para kay brother Qinan. Panunuksong tanong pa niya. At ngayon, iniwasan itong sagutin ni Xu Xianji at sinabi na lamang niya na, ayokong makipag-usap sayo. Bigla namang sumulpot sa tabi niya si Gao Yuanxian at nagpakyot. Aniya, kung si Qinan ay mayroong flash of bad fortune, hindi ba ibig sabihin nito ay Diyos siya ng kamalasan? Pinapalayo niya si Xianji kay Qinan. Irritable namang sumagot si Xianji na wala naman daw itong pakialam kung sino ang sasamahan niya. Hindi nakasagot si Gao Yuanxian at bigo na naman siya sa pagpapapansin kay Xu Xianji. Samantala, nang makalayo-layo at ligtas na si Qinan kasama ang tatlong Immortal Emperor, yumukod siya at taos-pusong nagpasalamat sa kanila dahil sa pagliligtas sa kanyang buhay. Aniya, napakalaki ng utang na loob na ito, na habang buhay niyang tatanawin. Pinigilan naman siya ng Bliss Immortal Emperor at sinabing wag magmadaling magpasalamat dahil walang libre sa mundo. Ang tunay na dahilan kung bakit nila siya iniligtas ay dahil may kailangan din sila sa kanya. Hindi na nagulat si Qinan dahil nauunawaan niya ito. Ipinaliwanag ng Bliss Immortal Emperor na merong 33 Small Immortal Realms sa 9 Heavens Immortal Realm, ngunit higit sa 10 Small Immortal Realms ay wala pang laman at nasa pre-developed state pa lamang. Ang rare artifact na nasa katawan ni Qinan ay may kakayanang magdulot ng kakaibang pagbabago sa isang Blessed Immortal Land, kaya sa kanilang paghihinuha ay malaki rin ang posibilidad na magawa nitong mabuksan ang ibang mga forbidden places sa hinaharap. Dagdag pa ng Ground Spirit Immortal Emperor na dahil sa rare artifact niya kaya biglang na-discover ang succession sa Liuwang Battleground. Kinumpirma naman ito ni Qinan. Pagpapatuloy ng Bliss Immortal Emperor na ganoon ang kayang gawin ng isang natatanging rare artifact. Kaya dahil doon, pinagtakpan ito ng Bliss Immortal Emperor at sinabi kanina na mayroon siyang flash of bad fortune. Nag-aalala siya na kapag ma-expose ang kayamanag ito sa loob niya ay magdudulot ito ng kaguluhan. Dito lamang napagtanto ni Qinan na hindi totoo ang sinabi niya kanina na mayroon siyang flash of bad fortune, at nagsinungaling lamang siya para ilihim at protektahan ang rare artifact. Dagdag pa ng Bliss Immortal Emperor na ang pakay niya kay Qinan ay gamitin ang rare artifact na nasa katawan niya upang buksan ang Supreme Cave Abode na matagal nang nakasara. Nagulat si Qinan nang marinig ito, at sa kanya naunawaan na kaya pala tatlong Immortal Emperor ang sumugal kahit maaari nilang makalaban ang South World Immortal Emperor para lang maligtas siya. Agad namang pumayag si Qinan na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para makatulong sa plano nila, ngunit walang kasiguraduhan kung makakaya niya ba talagang mabuksan ang Supreme Cave Abode. Sabi ng Bliss Immortal Emperor ay walang problema rito dahil ang mahalaga ay subukan nila. Sapat na sa kanya na pumayag si Qinan na gawin ito. Pero bago ang lahat, may paalala ang Bliss Immortal Emperor sa kanya. Pinagbawalan siyang sabihin sa iba ang tungkol sa plano nilang gawin sa Supreme Cave Abode, dahil kung makakalabas ito ay siguradong may kalalagyan siya. Nakangiti namang sumang-ayon si Qinan at sinabi na wala silang dapat ipag-alala dahil kahit hindi nila sabihin ay wala siyang planong ibunyag ito sa iba. Ngayon na nakapag-usap na sila, hiniling naman ni Red Zither Immortal Empress na ilabas ni Qinan ang rare artifact para suriin ang tatlong emperor. Ngunit ayon kay Qinan na hindi ito maaari dahil nag-merge na ang rare artifact na ito sa kanyang katawan, kaya hindi niya na ito mailalabas o maipapakita sa kanila. Kung wala pa rin daw itong tiwala sa kanya ay handa siyang sumumpa ng isang oath. Ngunit sabi ng Red Zither Immortal Empress ay hindi na kinakailangan ng panunumpa dahil naniniwala siya rito. Nagpasalamat naman si Qinan sa pag-unawa ng Empress.
Lumapit ang Ground Spirit Immortal Emperor at sinabi na mahalaga ang bawat oras na tumatakbo kailangan na nila umanong magtungo sa Supreme Cave Abode sa lalong madaling panahon. Humingi naman ng paumanhin si Chi-nan dahil hindi siya makakasama sa ngayon dahil nakatanggap siya ng balita na may iba pang Immortal Ancient Places na malapit ng lumitaw at pinaplano niyang bisitahin muna ang mga ito. Humingi siya ng permiso kung maaari siyang payagan na sumama sa kanila kapag natapos niya na ang agenda niya at naging immortal na siya. Bahagya namang Nanas ang Ground Spirit Immortal Emperor at sinabing pasaway ito at nagdadahilan. Sumaklolo naman ang Red Zither Immortal Empress at pinaalalahanan siya na huwag madaliin si Chi-nan dahil may mabuting maidudulot din ang plano nito dahil kung magiging immortal muna siya ay tiyak na lalakas ang impluensya nito sa Supreme Cave Abode, at dahil dito, iiksi ang oras ng kanilang paghihintay. Kumalma naman si Ground Spirit Immortal Emperor sa paliwanag ni Red Zither Immortal Empress at sumang-ayon ito. Nagbigay ng suhestyon ng Bliss Immortal Emperor na dalhin muna si Chi-nan sa Supreme Cave Abode at kapag dumating na ang panahon na magbubukas na ang Immortal Ancient Places ay maaari siyang magtungo rito agad upang hindi siya mahuli sa pakikilahok. Masaya namang sumang-ayon dito si Chi-nan. Lumipat ang eksena sa gitna ng isang disyerto kung saan nagtungo ang ating bida na si Chi-nan kasama ang tatlong Immortal Emperor. Sa unang tingin, mukhang simple at ordinaryo ang lugar na ito ngunit napakamapanganib pala nito. Sa isip-isip ni Chi-nan, kundi niya kasama ang tatlong peerless rulers na Immortal Emperor na gumagabay sa daan ay kahit ang Snag Earth Immortal ay mahihirapang umalis na lugar na iyon. Kalaunan ay narating na rin nila ang lokasyon ng Supreme Cave Abode. Habang nakatayo si Chi-nan ay napasabi siya sa kanyang isipan. Aniya, nakakagulat daw, kahit na may gintong mga mata ng Diyos ng digmaan, wala siyang ibang makita kundi dilaw na buhangin sa loob ng 10,000 li mula sa kanyang posisyon. Habang nakatingin ang Bliss Immortal Emperor ay napasabi siya na, ang dilaw na buhangin sa loob ng 99,999 na zang mula sa partikular na lugar na ito ay talagang isang sinaunang porma sayon. Dagdag pa niya na, maaari lamang itong maisaaktibo gamit ang tamang mga selyo ng kamay. Maya-maya pa ay naghanda na ang tatlong emperor para sa kanilang gagawin. At habang ginagawa ng nila yon ay namangha si Chi-nan. Aniya, ito ba daw ang gawa ng isang Nine Heavens Supreme? 10,000 taon na ang nakalipas, pero ang presensya nito ay napakalakas pa rin. Dagdag pa niya na, hindi ba daw mas nakakatakot kung nasa rurok pa rin ito? Matapos noon ay nagsalit naman ang Bliss Immortal Emperor, Aniya. Sinabi niya kay Chi-nan na papasok na sila ngayon. Dagdag pa niya na dapat ni Chi-nan tipunin ang lahat ng kanyang focus upang maprotektahan ang kanyang isipan. Napangiti naman ang ating bida at sumang-ayon sa sinabi ng Emperor. Maya-maya pa ay pumasok na nga sila habang nangyayari yun ay napapaisip si Chi-nan. Aniya na, ang lakas ng presyon. Mabuti na lang daw at nakuha niya ang laman ng Diyos ng digmaan, kung hindi daw, ay imposible itong tiisin. Habang ang Bliss Emperor naman ay namangha habang inoobserbahan ang ating bida. Sinabi niyang napakabilib daw si Chi-nan na kaya niyang tiisin ang presyon ng isang Nine Heavens Supreme habang isa lang siyang Peak Earth God. Pagkarating nilang apat ay biglang may naramdaman si Chi-nan. Sinabi niya sa tatlong emperor na, ang bihirang artifact sa kanyang katawan ay tumugon. Mukhang hindi daw magiging problema ang pag-apekto sa Supreme Cave na ito. Nagwika naman ang Red Zither Immortal Empress at sinabing, mukhang ayaw daw ni Chi-nan na magkautang ng pabor sa kanila. Napangiti na lang ang ating bida at napakamot sa kanyang mukha. Sinabi naman ng Bliss Emperor kay Chi-nan na, hanggat gumagana daw ito ay sundin ang mga hakbang nila, at huwag siyang magkamali. Sumang-ayon naman si Chi-nan at patuloy nang naglakad ang apat sa kanilang paruroonan. Nang makarating itinutok ng Bliss Immortal Emperor ang isa niyang kamay sa asul na nagliliwanag. At nang magawa niya iyon ay napunta sila sa ibang lugar na ikinamangha ng ating bida. Aniya, ito ang Sky Blue Ocean Clouds. Dagdag pa ni Chi-nan, na ang kapangyarihan na taglay ng bawat gintong ulap ay maihahalin tulad daw sa dambana kung saan niya nakuha ang ipinagbabawal na Tabo Succession.
Habang nakatingin ang Bliss Immortal Emperor ay napasabi siyang, nakakatakot pa rin daw kahit pangalawang beses na niya itong nararanasan. Maya-maya pa ay tinawag niya ang ating bida at sinabi nito, na, nakuha na nila ang lahat ng mga samsam mula sa lugar na ito. Gayunpaman, ang 10 gintong ulap na ito ay angkop para sa daw kay Chinan. At maaari daw itong mag-cultivate dito sa ngayon. Dagdag naman ng Ground Spirit Immortal Emperor na, kung mapapabuti niya daw ang kanyang antas ng paglilinang at mabuksan ang Supreme Cave sa lalong madaling panahon, ito ang pinakadakilang regalo na maibabalik ni Chinan sa kanila. Ngumiti naman ang ating bida at naghanda na para mag-cultivate. At habang nangyayari yun ay may ipinabunot ang Bliss Immortal Emperor sa mga kasama nito. Aniya, hiniling daw niya sa Million Eye Immortal Emperor na gumawa ng mga talisman, at kanilang pagandahin ang mga ito. Kung may anuman daw pagbabago sa yungib dahil sa impluensya ni Chinan, agad nilang matutukoy ito. Sumang-ayon naman ang dalawa sa tinurin ng Bliss Emperor. 2 araw pagkatapos, at panahon na para magsimulang tumakbo patungo sa kaharian ng Diyos ng Langit. Nagulat ang tatlo sa nangyari. Dahil may nagaganap na pagbabago, sinabi ng Ground Spirit Immortal Emperor na ito ang isang Saber Immortal Tree. Maiintindihan daw nila ang intensyon ng Tabak na taglay nito sa pamamagitan ng pagpipino nito. Sumagot naman ang Bliss Immortal Emperor na, huwag daw siyang masyadong mag-excite, baka nagkataon lang na lumitaw ang Saber Immortal Tree. Masaya namang nakatingin ang Red Zither Immortal Empress at masaya niyang sinabay na, talagang gumagana ito. Ngunit sinabi naman ng Bliss Immortal Emperor na, ang panlabas lamang daw ng Supreme Cave ang nagbago. Mukhang ang kapangyarihan na pinakakawalan ni Chinan ay limitado ng proteksyon ng Supreme Cave Abode. Kaya't nililimitahan nito ang saklaw nito. Dagdag naman ng Ground Spirit Immortal Emperor na, para magkaroon daw ng pagbabago sa kalaliman ng Supreme Cave Abode, kailangan daw siyang dalhin ng mas malalim. Sa isip-isip naman ng Bliss Immortal Emperor na, kahit na magtulungan daw silang tatlo para protektahan siya, hindi siya makakapasok ng mas malalim dahil sa kanyang kasalukuyang paglilinang. Dahil hindi niya kayang tiisin ang presyon ng isang Nine Heavens Supreme. Sinabi naman ng Red Zither Immortal Empress na, kailangan nating maghintay ng hindi bababa sa hanggang sa maging isang peak Heaven God Cultivator si Chinan. Mas maganda daw kung siya ay hindi bababa sa isang mortal na tao. Sabat naman ng Ground Spirit Immortal Emperor na, matagal na daw silang naghihintay, kaya hindi sila mag-aalala na maghintay pa ng ilang taon. Ngunit nagpaalam na ang Red Zither Immortal Empress na kailangan niya nang umalis. Dahil mahaba pa daw ang panahon, mauuna na siyang umalis. Pero, bago daw siya umalis, bibigyan niya si Chinan ng isang maliit na regalo. May inilabas ito mula sa kanyang kamay. At ganun din ang gustong gawin ng Bliss Immortal Emperor. Hindi naman nagpahuli ang Ground Spirit Immortal Emperor at sinabi nitong, dahil lahat kayo ay nagbigay sa kanya ng isang bagay, kung hindi ako magbibigay, hindi ba ako magmumukhang kuripot? 15 araw nga ang nakalipas. Namulat ang mga mata ni Chinan at napasabing, 5 antas ng kalangitan ng Diyos, at mas malapit na daw siya sa pagiging taong immortal ngayon. Ngunit nagulat siya nang may makita siya sa kanyang harapan. Maya-maya pa ay may boses siyang narinig na nagsisabing, ang 3 badge na ito ay naglalaman ng 30% ng ating kalooban na iniwan natin, na makakatulong sa iyong malutas ang isang krisis. Kung may mangyari, maaari ka ring magpadala sa amin ng mensahe. Kapag lumitaw ang mga sinaunang lugar ng mga immortal, huwag kang mag-atubiling bisitahin ang mga ito. Kapag tapos ka na, ibabalik ka namin dito. Huwag kang pumunta kahit saan sa pinakamataas na yungib. Kung hindi, tiyak na mamamatay ka sa iyong kasalukuyang paglilinang. Napatingin si Chinan at napatanong, mayroong isang bagay sa lugar na iyon na tumatawag sa walang may-ari na pattern ng langit. At dito na muna nagtatapos ang kabanata na ito. Sabay-sabay natin abangan ang susunod.